Hello guys! It's Sel Mariano and welcome back to my vlog. For today's video, hindi muna tayo mag-review ng mga OLA, kundi pag-uusapan muna natin itong si Shopee, kung saan nag-home visit nga daw yung kanilang mga agent kapag once na hindi tayo nakakapagbayad sa kanilang S-loan or pay later. At totoo din ba na pupuntahan kanila sa barangay hall para doon sila magreklamo? Well, pag-uusapan natin yan guys dito sa ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, sasagutin ko lang yung madalas na mga tanong ng karamihan sa atin kung ano nga ba yung mga OLA or online loan applications na nag-home visit. Okay, ito guys is based lang naman sa aking research. Yung mga OLA or online loan applications na nag-home visit nga ay itong si Digido, si Cashmart, at si Cash Express. But meron na din akong na-discover na pati din pala itong si Shopee ay nag-home visit din yung kanilang mga agent. But for me guys, mostly yung mga binibisita lang talaga nila ay yung malapit lang sa kanila or yung mga around Metro Manila lang. Pero kung nasa malayo ka, like nasa Luzon ka or Visayas, Mindanao, hindi na yan sila mag-aabala guys na puntahan ka pa sa lugar nyo. Kasi masasayangan din yan sila sa kanilang mga pamasahe. At hindi rin sila guys mag-aaksaya ng panahon at oras na puntahan ka sa, lalo na kung sobrang layo mo sa kanila. Like nasa Mindanao ka tapos yung loan mo lang sa kanila na hindi mo na settle is 3,000. Alangan namang pupuntahan ka pa nila para lang doon. Syempre hindi. Kasi syempre malaki yung magiging expenses nila kumpara doon sa niloan mo lang or yung loan amount na hindi mo na settle sa kanila, mas magagastusan sila. Yung tangi na lang nila na magagawa guys is magpapadala na lang sila ng text message sa'yo or mag-i-email na lang sila sa email address mo. So ayun, pag-uusapan natin itong si Shopee kasi meron nga akong kakilala na binisita nga daw ng agent ni Shopee kung saan sinisingil nga siya ng utang niya na hindi pa niya nasa-settle, which is yung kanyang S-loan na umabot nga ng 17,000 plus. Yes guys, legit na nag-home visit talaga itong si Shopee. Pero hindi naman na sila dadaan sa barangay hall nyo, kundi pupuntahan ka lang sa kanila, sa inyong bahay, at meron lang silang ibibigay na letter. Gaya na lang neto guys. Ayan, ilalagay ko lang dyan sa screen yung letter. Pero tinakpan ko guys yung pangalan nung pinadalhan para na din guys sa kanyang pagkakakilanlan. Anyway guys, hindi ko na binasa yung letter kasi sobrang haba. Pero ito guys yung questions, what will happen if I don't pay my S-loan? Sabi niya dito, kindly note that if you can not repay on or before the due date, the loan installment will become overdue. Once it is overdue, your account will be frozen and your access to other credit products such as pay later will be restricted. So means guys, kapag once na overdue nga tayo kay S-loan, pati yung pay later guys madadamay or may tendency na ma-frozen nga yung ating loan installment sa kanila. And take note guys, Shopee S-loan and pay later is under ni C-Money Credit Finance Philippines Incorporation. So means guys, kapag once nga na hindi tayo nakapagbayad sa kanila, ay pwede tayong ma-report sa CIC kung saan pwedeng bumaba yung credibility natin na makapag-loan sa mga bangko kasi nga itong si C-Money Credit Finance Philippines ay nagre-report talaga sa CIC. Kaya if I were you guys, kailangan talaga nating isettle yung loan natin kay Shopee or yung S-loan natin kay Shopee. Plus, iwasan din natin guys na magkaroon ng bad record kay Shopee kasi guys, talagang maapektuhan yung ating credibility. Lalo na kung mag-a-apply tayo sa ibang mga bank kasi talagang nag-report nga si C-Money Bank sa CIC. So far guys, malaki din talaga ang naitutulong ni Shopee. Lalo na kung wala kang pera, pwede ka namang gumamit ng pay later. Gusto mong kumuha ng mga item. Or kung wala ka namang pera, pwede kang mag-apply ng S-loan kay Shopee.
Pero kung wala ka pa talagang pambayad guys no sa utang mo kay Shopee, pwede ka namang mag-email sa kanila at sabihin mo lang yung reason mo kung bakit hindi ka pa makakapagbayad. Plus, dapat make sure na babayaran mo talaga or isi-settle mo talaga yung utang mo sa kanila. Pero nandun na tayo guys sa point na nagkaroon tayo ng bad record. May tendency guys na hindi na tayo ma-offeran ng S-loan or ni SPay later. At yun yung magiging consequence natin guys. Pero kung sakali na na-settle mo na yung amount na nahiram mo, malay mo, inoperan ka pa rin ni Shopee, edi goods pa din, diba guys? So yung questions guys, no, kung nag-home visit ba itong si Shopee? Yes, legit talaga guys na nag-home visit itong si Shopee. Pero I think around Metro Manila lang din yung mga binibisita nila. Pero kung nasa malayo ka, gaya ng sabi ko, kung nasa malayo ka, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na yan sila mag-aabala na puntahan ka. Or hindi na sila mag-aaksaya ng panahon na puntahan ka sa lugar nyo. So yun lang naman guys yung ating topic for today's video. So sa susunod na vlog natin guys or content natin, mag-review na ulit tayo ng mga loan applications. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!